Sakilat News Updates. Mga balita ngayon. Special Investigation Task Group binuo para tutukan ang mga krimen sa Maguindanao del Sur. High-value individual na may halos 7 milyong pisong halaga ng shabu, arestado sa Bohol. Presyo ng produktong petrolyo bahagyang tataas bukas February 18. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Bumuuna ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR para tutukan ang investigasyon sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa Dato Abdullah Sangki at Buluan, Maguindanao del Sur. Ayon kay PROBAR Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz, posibleng politically motivated ang mga pamamaril. Noong nakaraang linggo lang nang tinambangan ng tumatakbong vice-alkalde sa Buluan na si Anwar Dimasinsi. Nakaligtas naman ang biktima ngunit nang itinuro nito ang sasakyang gamit ng mga suspect, isang 13 anyos na lalaki ang sakay nito. Kamakailan lang nang nasawi sa pamamarilang ABC President na kapitan ng Barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki na si Edris Sangki, habang sugatan naman ang treasurer nito. Matapos ito, natagpuan ng militar sa isang abandonadong sasakyan malapit sa isang detachment ang 9 na high-powered firearms. Pinaigting na ng pulisya at kasundaluhan ng seguridad upang mapigilan ang paglaganap ng krimen sa lalawigan. Arestado ang isang high-value individual o HVI sa buy-bust operation sa Purok 3, Barangay Upper de la Paz, Cortes, Bohol, kamakailan. Huli sa suspect ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang may standard drug price na 6,800,000 pesos at iba pang mga gamit. Kinilala ang HVI na si alias Judy, 30 taong gulang, residente ng Clarin, Bohol at hauler sa isang agri-vet company sa Tagbilaran City. Nagtulungan sa operasyon ng PDEU, Cortes Municipal Police Station, RIU-7PIT at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abiso sa mga motorista, bahagyang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas February 18. Base sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies, madaragdagan ng 80 centavos per liter ang presyo ng gasolina, 80 centavos kada litro din ang paggalaw sa presyo ng diesel, habang 10 centavos per liter ang itataas ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas 6 AM sa lahat ng oil companies maliban sa Clean Fuel na magpapatupad 8:01 AM ng parehong araw. Ang nasabing pagtaas ay bunsod ng tensyon sa Middle East at ang ipinataw na sanksyon ng Estados Unidos sa Iraq at Russia. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.